Yung kakilala mo na may pagka-ok-ok or yung tinatawag natin na obsessive compulsive disorder sa lahat na lagi niyong napapansin, hindi lang ikaw kundi yung mga kasama mo. Pwedeng siya yung relative mo, kapatid mo, kaibigan mo, or kahit sino na may pagka-ok-ok talaga ang ugali. Scenario 1, eto yung in-invite ka ng kakilala mong ok-ok doon sa kanilang bahay at ganito yung magiging eksena. Salamat sa pag-invite dito sa bahay Uy, nyo ah. hello. Sige, upo lang kayo dyan sa sofa and feel at home, okay? So, huwag niyo na ako alalahanin dito. Ala, thank you talaga Hmm. ha. Pero naku, grabe. Parang ang dumi-dumi ng medyas niyo, oh. Ay, parang di kayo naglalaban ng medyas. Hmm, grabe. Grabe, oh. Ay, naku. Ah, ano yun sis? Ay, hindi wala. Sabi ko lang, medyo maano lang kasi yung floor, kaya Ah, kala naayos namin ko kung lang. ano. Feel at home, huwag kayong mag-alala. Ang linis naman Hmm. ng CR nyo. Ala, thank you ha. Kasi naiihi talaga ako. Ako naman yung magsi-CR ha. Diyan lang muna kayo sa may sofa. Babalikan ko din kayo agad. O sige, wait ka namin Sige. girl. Hmm? Ano ba yan? Hindi marunong mag-flash. Grabe. Grabe ang dumi-dumi. Ay nako. Ang galing-galing mag-makeup pero hindi marunong mag-ano ng CR. Tapos, kunwari daw, ang nag-alcohol pag nasa restaurant pero ang dudugyot pala sa CR. Ay nako. Diyos ko. Ay, pwede ba? Bago kasi magpaganda, dapat ugaliin kasi na malinis ang CR. Ay nako. Diyos ko. Ganda-ganda nga pero hindi naman marunong mag-ayos sa CR, no? Hmm, Hala, salamat talaga at pinainom mo kami ng hindi okay tubig. lang. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag uhaw lang kayo, sabihin niyo lang sa akin para bibigyan ko kayo ng baso, okay? Ay naku, hindi talaga sila marunong maghugas ng baso. Grabe. Nakikigamit nga lang eh, hindi pa sila marunong mag... Ay naku, hugasan ko na nga lang to. May kausap ka ba dyan sis? Hindi okay lang. Sige lang, balikan ko kayo mamaya. Tapusin ko lang to, okay? Hmm? Uy sis, pahiram ng phone mo ha. May text lang ako. Kasi nag-charge yung phone ko eh. Oh Ayan, sure, no thank problem. you. O, eto na yung phone. Bakit ganito yung phone mo? Napaka-alikabok. Eh kasi nga katatapos lang natin kumain. Di mo to nililinisan. So ako na nga lang maglinis ng phone mo. Bis na gagamitin ko eh, maglilinis pa ako. Diyos ko. Hoy, over ka. Malinis kaya See, yung ang phone daming ko. alikabok. Grabe oh. Buksan nga natin. Ba't di mo nililinisan tong phone mo oh? Ang daming alikabok oh. Grabe. Ay naku, dapat kasi inaalagaan mo yung phone mo. Hindi yung ganito na napaka-alikabok. Ew! Kasi, Diyos ko, hinahawakan mo tong mga dumi-duming ito. Grabe ka naman, sis. Eh kahit na, ang dumi-dumi oh. Diyos ko, wala na. Wala na akong ganang maki-text kasi ang dumi-dumi na ng phone mo. Hmm? Scenario number 2. Yung friend mong ok-ok na bumisita naman sa bahay nyo. Kaya humanda kayo. Ala, thank you sis ha. Kasi dumating ka dito. Feel at home din. As in, ikaw pa. Wow! Ang ganda ng bahay niyo in fairness, sis ha. Ay, salamat. Pero bakit may mga ganito? Ala, Yun sorry. oh, Wala kasi ako lagi pag dito sa bahay sa work kasi ako. maalikabok siya, ba't 'di ba kayo naglilinis dito sa bahay? Alam mo naman sis, wala ako lagi dito sa Ito bahay. yung alikabok oh, see? Hmm, ba't 'di ka naglilinis sis? Dapat maglinis ka din. Para naman okay yung bahay mo, hindi maalikabok. Tapos magmo-molds pa. Oh, eh kawawa ka kapag magkakaroon ka ng respiratory na problema dahil sa mga dumi na 'to oh. Ayan, ang dumi-dumi, grabe. Hmm, Hala, pagpasensyahan mo talaga ang bahay hmm. sis ha. Pero feel at home pa rin. In fairness sis meron kang taste sa style. O, anong say mo dito sa Hmm, interior ng house namin? gusto ko siya. Okay 'tong interior ng bahay niyo. So kailan niyo 'to pinagawa? Ah, matagal na. Mga 15 years na. Hmm, Kaya ganito na siya ngayon. ganda in fairness. Sis, patingin nga din ng kwarto mo. Ah, sige. Halika lang So dito. eto pala yung kwarto mo. Pero ano 'yan? Ayan oh, bakit topsy-turvy siya?
Anong ginagawa niyo diyan? Dapat ayusin niyo 'yan kasi hindi maganda sa mata. Alam mo naman, mag-isa lang talaga ako dito sa bahay. Ayan, topsy-turvy. Dami naman sigurong space sa bahay niyo kung saan niyo puwede 'tong yung mga rubbish na 'yan. Ay nako, pag may oras na, tsaka ko na yan aayusin. Sis, patingin ng CR niyo, may CR lang ako. O sige, go lang sis. Diyan yung pintuan. Okay, thank you. So, dito na ako sa CR. Ang panghi naman ng CR, parang hindi sila naglilinis. Di pa sila nag-flush. Ang dumi pa ng lababo. Ay, nako. Ano kayang ginagawa ng gagang babae yan? Diyos ko. Lagi nagme-makeup pero hindi maayos ang CR. Tapos kunwari daw nag-alcohol kapag nasa restaurant pero ang dumi-dumi ng CR. Ang Instagram ko pala is eto. Kung interesado kayo, alam nyo na ang gagawin. So, my Instagram is The Story of Anthony. Para sa akin, merong advantage tsaka disadvantage ang pagiging ok-ok. So, unahin naman natin yung advantage. Kapag nasa lugar yung pagiging ok-ok mo, magiging malinis talaga yung bahay mo, lahat, pati sa sarili mo, disiplinado ka, at malinis talaga, kaaya-aya. And syempre, okay kang pumunta or bumisita sa mga bahay ng friend mo kasi tinuturuan mo sila ng tips kung paano maglinis. Pero pagdating naman sa disadvantage ng pagiging ok-ok, medyo hindi magiging okay yung relationship mo sa mga friends mo or kapamilya. Lalo-lalo na kapag sobra-sobra na yung pagiging ok-ok. Kasi magiging awkward na, mag-aaway-aaway na kayo, tsaka iiwasan ka na nila. Kaya siguro ang lesson dito is ilugar yung pagiging ok-ok. Ayan. Para naman hindi ka magkakaproblema, hindi mo mapapansin na iniiwasan ka na pala ng friend mo dahil yung pagka-ok-ok mo. Kaya yes, nasa lugar lang dapat. Pero disclaimer, this video is only for entertainment purposes and I'm very sorry sa mga natamaan, kaya bato-bato sa langit ang tamaan, huwag sana magalit. Kung gusto niyo pa yung ng mga ganitong skits or mga ganitong video, just comment down below kung nakaka-relate ka at kung gusto niyo pa ng more like this. Okay? So, thank you and have a wonderful day.